Maayong gabi na usab kanatong tanan mga kaigsunan. Welcome sa atong mapadayonon nga training niining atong powerhouse meeting. Salamat kay sa inyong kinabuhi kay hangtod karon padayon kamo nga nagasunod niining ato ang pagsangkap akong kanunay nga paghandom nga Ginoo padayon magabubo sa iyang grasya ug sa iyang gahom sa matag usa nato kay kinabuhi aron kining atong mga pagpaningkamot sa pagsangkap sa tanan, mahimo kining epektibo ug produktibo aron kitang tanan mahimong galamiton sa gingharian sa Ginoo. So gikan sa ato mga primary leaders, ato mga simbalay leaders, welcome everyone. Unya sa ato mga kauban ng pastors nga nagasunod aning atong broadcast, no? Nagagamit pod aning training nato, no? Ato mga kaubanan diya sa mga lokal, kauban kang Pastora Nining, ato mga kaubanan diya sa Tomas, nagipanguluhan ni Pastor GB, o ang uban pa mga pastors nga nagasunod ni ini. No? Salamat kay sa inyong kinabuhi. Akong pagampo nga kining training mahimong magmapuslanon sa pag-andam gyud sa ato mga kasing-kasing. If you observe our training, ato yung ginapunteriya kanunay ang pagsangkap sa atong dughan. Kay lagi, ang atong pag-asdang sa unahan, pagbuhat sa bulaton sa Ginoo, dili ni siya lalim, no? Usay ginatandog ang atong kasing-kasing, unya kun dili lig-on o puno sa pagsangkap ang atong kasing-kasing, madala kita sa atong mga pagbati. Muna nga, akong pagampo nga, padayon ang Ginoo magalig-on kanatong tanan. Let us pray. Most gracious and loving Heavenly Father, salamat kay Ginoo nining higayon. Gihatag nimo kanamo nga makahimo kami sa among padayon nga pagsangkap. Akong pagampo Ginoo nga tabangan mo kami nga kining mga lesson nga among ginaisgutan dili ni mosulod sa among isa ka dulungan nya mulapos sa pikas kundi matisok gyud kini sa among kasing-kasing nya mahimo kining among batasan, mahimong among kinaiya, mahimong among kusog, mahimong among kadasig aron makaabante kami sa pagpadayon sa pagbuhat sa imong bulhaton. Akong pagpangamuyo ng gahom sa imong Espiritu Santo mamuhat sa among taliwala sangkap ka namong tanan. Holy Spirit, be our teacher today. Reveal to us something that we need. Labi na sa among lesson karong gabi. Busa among itugyan kanimo ang among kinabuhi. We ask your precious blood to cover us, dear God, as we enjoy your presence, as we listen to your word. All these things we ask and pray in the powerful name of Jesus Christ our Lord. Amen and amen. So karong gabi, padayon paghihapon kita sa ato ang series of studies about the fruit of the Holy Spirit. So karong gabi, nanata sa siyam nga bahin, no? Part 9. Unya nga ito isgutan karong gabi, isgutan nato karong gabi is all about gentleness. So Galatians chapter 5 verse 22 and portion sa 23 ang atong basahon. Ingon dinhi, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. Verse 23, gentleness. So kana siya nga atong isgutan karong gabi. Gentleness. If there is one thing, kung doon na may usa sa importanteng mga butang nga kinahanglan nato makatunan sa atong kinabuhi nga mahimong atong kusog, mahimong atong kinaiya o pamatasan man, kining gentleness. It requires supernatural strength on the inside of us to be gentle on the outside. Kana bang pag magisgot tag gentleness, magsugod kini sa gahom sa atong kinasuluran nga maghatag natong kusog diha sa atong sulod aron makahimo kitang gentle diha sa gawas. Gapangita gyud kog pinaka-term aning gentleness ba. Pero pareha man gud siya nga word sa meekness. Ang meekness kamao ko kanang kaaghop, no? Pero ang gentleness kanang
di na ko makita ang pinaka-accurate nga Cebuano ani, no? Kining gitawag og gentleness. Pero it requires supernatural strength on the inside of us to be gentle on the outside. Tibanin na pag-ayo, no? So ang pangutana, ingon niya ni, am I strong enough to be gentle? Are you strong enough to be gentle? Do I have the strength on the inside of me so I can be gentle outside? So, dako na nga pangutana nga, ikaw ako lang ang makatubag ni anak. That's why, the reason why we need to be filled with the Holy Spirit of God and allowing Him to produce His gentleness inside of us so that we can become gentle on the outside. Wala siya. Wala nga, ako, personally, kapasalamat gyud ko sa Ginoo, ngayang gipadala ang Espiritu Santo nga nagatanom sa iyang pagka-gentle dinhi sa atong kinasuluran. Aron, mahimutang gentle inig atubang nato sa mga katawhan. But people in the world consider gentle people as weak and coward. Ang mga tao sa kalibutan, ang ilang huna-huna nga pag gentle gani ka nga tao, kana bang soft ka nga tao, no? Soft ka nga person. Ang ilang tan-aw na sa imuha, you are weak and you are coward. But the truth is that gentleness is what the world desperately need today. No? Bisan giisip sa tao sa kalibutan that being gentle is a sign of weakness and cowardice, but this is what the world needs today. More of our gentleness, more and more of our gentleness is what the world needs today. So, when we talk about gentleness, it is not weakness. Listen to this. When we talk about gentleness, it is not weakness, but strength under control. Take note of that. Ang being gentle is not weakness, but it is a strength under control. Ang example, ana, kana bitong karabaw. Ang karabaw, napulo ngadto sa 15 ka tawo kung ipunon ang ilang kusog, katumbas sa usa ka kabaw. Ana ka kusgan ang kabaw. Kusgan kay kaing kabaw. Manang pagka abot sa edad sa kabaw nga mura bitaw medyo hamtong na siya. Kana bang magsugod na siya lingi sa mga babae bitaw? Ana, nya maibog na siya babae. Moabot man po na sa kabaw, dili lang sa tao na mahitabo. Ang kabaw mo bati po ana. Kanang nala siya sa insaktong pangidaron ba? Kining kabaw, mulubnot na siya. Kanang mugukod, muadto na siya sa babae. Imo na siyang pugnan. Di mo na ang mapugnan. Ana na sila. Unya, kusgan kaayo sila. Ang kabaw, basta ka nang maingganyo na bitaw siya babae, kusgan kaayo siya. Mo nang ginahimo sa mga farmer para ilang mapugnan ang kusog sa kabaw, ilahan ang ginaagi sa proseso nga kanabang sa tuwa na ginatawag na to ginatuli siya kanabang ang ilang ginahimo sa farmer ginabuslutan yang ilong, ang tawag ana pangilong. Wala tawag ana kanang para dito sa buslot sa ilong inig kaayo sa buslot sa ilong dito ibutang ang pisi ihigot ang pisi diri sa tunga sa ilong sa kabaw, no? Unya ang uban ana ginabutang ang laputaw dito lang ginahigot ang pisi para inigbira nila sa farmer sa ilang pisi nga gihigot diri sa ilong sa kabaw, masakitan ng kabaw so mapugos siya sa pagsunod. Ana bitaw? So
kini nga kasinatian, sakit ni siya para sa kabaw. Pero importante kaayo para makontrol ang iyang kusog. Kaya kung dili buhaton, kining pangilong nga tawag sa mga farmer nga busalan ang kabaw ana, no? Butangan siya pangilong. Pag dili buhaton, dili mapugnan ang kabaw. Kung unsay gusto niyang buhaton. Mao na nga inanyang hulagway sa gentleness. Gentleness, it is not weakness, but it is a strength under control. Mo na ang kabaw nga nabutangan ng pangilong, pagbira na sa farmer, sunod yun na siya. Kusgan kay siya, pero kontrolado na tungod anang pangilong. Hallelujah. That's why gentleness is not being coward as worldly people thinks. Gentleness is not weakness as some people think, but it is having the courage to surrender. Mao nang nahitabo sa kabaw, no? Kusgan siya, pero tungod sa pangilong, naghihimo sa yaha, makahimo siya sa pag-surrender sa iyang kusog sa tag-iya. No? Inana ang kahulugan kung hisgot ta og gentleness. So it is not about weakness, it is not about being coward, but it is strength under control. It is having the courage to surrender. Mo na siyang gentleness. Na pamina pagayon ni. Gentleness is displayed when you and I have the power to defeat someone but you choose not to. Mao na siyang gentleness. Kanabang kabaluta nga kaya nato kayo ang atong kontra. Pero mas gipili nato nga dili siya lupigon. Mao na ang gentleness. Power kay si Lord, no? So kung inaana ang mahitabo sa atong kinabuhi, mahimutang gentle, gamiton ta sa Ginoo. Labi na sa atong leadership. Nga mahimutang mas epektibo kaayo sa atong pagdumala sa ubang mga tao. Mao na nga, pagbagingon tag gentleness, it is not about weakness, it is not about being coward, but it is a strength being control. Doon na example, ana. Natoy kanang karate expert, black belter nga tao nga sa karate, no? Pero ang nindot sa iya kay born again siya, Kristohanon siya para sa nimo, pero expert siya sa karate. So kada adlaw gato siya gym, gahimo siya sa iyang daily nga routine, no? Sa iyang mga sa tawag kata o kanang ilang mga ginahimo nila nga routine kada adlaw para ma-exercise ang ilahang technique unsaon pagkarate. So, usa ka adlaw gikan siya sa gym, sa iyang practice, pauli niya siya siyang panibalay. So digawa siya sa gym, paingon siya sa sakyanan. Sa dihang dool na siya siyang sakyanan, sa kalit dunay batanon nga misunggab sa iya, miduol sa iya, nagdalag kutsilyo. Unya niingon nga pitaka rin gusto nako, ihatag mo pitaka. Di tanaw siya sa hold upper man di ini. Itanaw to karatista ba nga Kristohanon. Unya tanaw niya kay batanon pa kayo kurug-kurug pa ganang kutsilyo. Tanaw niya kaya niyang lupigon. Kaya niyang bali-balian. Kaya niyang ibunal sa karsada ang katuhod upper nga nakatubang sa iyaha tungod sa iyang expertise sa karate. Pero kabalo mo sa iyang gihimo. Nikalit siyang sigit. Ano bitaw? Unya sabay dagan siya. Nidagan siya. Palayo sa hold upper niya. Di nakurat tong hold upper nga nidol sa iya. Pero nidagan siya palayo.
niya, hulat siya pila ka mga minutos, pagbalik niya siya sa sakyanan, wala na dito ang hold upper. Nagbasa ko ani, nakatawa ko ba kay, kini nga karatista, he has all the power and the technique nga lupigo niya tong batanon nga hold upper. Pero, mas gipili niya nga muatras, mas gipili niya nga mudagan, kaysa lupigon katong batanon nga kabalo siya, wala gyud kaya sa iyaha. This is gentleness. Okay? Muna nga, sa atong kinabuhi, sometimes, it takes more courage not to fight than to fight. Doon na yung mga panahon sa atong kinabuhi, nga kinahanglan ta og kaisog, nga dili makig-away, kaysa moaway. Ana siya. This makes gentle people different from others. Because gentle people choose carefully the battles that they need to fight in life. Mao ang characteristics sa mga gentle nga mga tao. Ang gentle nga mga tao, kanang mga soft bitaw nga mga tao, dili na sila talawan. Dili po na sila huyang. Pero gipili nila nga dili makig-away. Mao na ang gentleness. Ano? Ang pangutana, will you allow the Holy Spirit to transplant His gentleness inside of you? Musugot ba ka? Ngang Espiritu Santo, iyaning itanom, kining gentleness, nga kinaiya, diha sa imo ha? Musugot ba ka, anak? Ang atong Ginoo Kristo, siya gayud ang pinakahulagway. He is the picture of gentleness. And He wants us to be encouraged today. No? Sa iyang gisulti. Makita na to sa Matthew chapter 11, verse 29. Ingon siya, take my yoke upon you, let me teach you, because I am humble and gentle at heart. And you will find rest for your souls. Diri, makita na to nga, ang Ginoo Kristo, nag-aghat sa ato, no? Nga mag-submitar kita kaniya. Musurrender kita kaniya. Kay siya, gentle. Gusto niya nga, kung doon na may usa sa butang, nga atong makatunan sa kinabuhi, maparihata sa iya. Ingon niya, I am gentle and I am humble. Learn of me, for I am humble and I am gentle. And you will find rest for your souls. Paminawan eh. So the moment we surrender our lives to God, the Holy Spirit will dwell in our hearts to demonstrate His gentleness through us so we can find rest for our soul. Usa di ay sa makatabang nato nga magmalinawon bitaw ta, dili daghan og kontra. Ana mo na sa kinabuhi. Pag dili ta gentle, daghan tag kontra. Kay di man ta kabalo mo pili sa gira. Sige man ta mangaway man ta pirmi. Awayon man nato pag natay madunggan, pag natay di ganahan, mo react man ta. So awayon day nato. Mana bisag unsa bisag dili unta nato gira atong ginagira. Ana ang kasagaran. But gentle people are not like that. Because they understand that the moment we surrender our life to Jesus Christ, the Holy Spirit will fill our hearts and He will transplant, He will implant gentleness inside of us that will give us the rest of our soul by being gentle to people. So, timanay pa kayo ha, that gentleness is displayed
when you have the power to defeat someone, but you choose not to do it. Mao nang gentleness. Kanang naa kay kusog, naa kay kagahom nga mulupig sa usa ka tawo. Pero gipili nimo nga dili nimo siya lupigon. That's gentleness. So, unsang mga paagi nga mapasundayag nato kining gentleness nga gitanom sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Number 1, in action. Gentleness in action. Diha na ito mapasundayag. Isaiah 40, versikulo 11. Ingon din He will feed his flock like a shepherd. He will carry the lamb in his arms, holding them close to his heart. He will gently lead the mother sheep with their young. Now, dinhi, kining bersikulo nagisgot ka nato that God lead us, He feed us, and He carry us with the gentleness like of a good shepherd. Ang atong Diyos, gaamuma sa ato, nagaatiman sa ato, nagapakaon sa ato, sama sa kaaghop. Just like the gentleness of a good shepherd. Somehow, this reminds us, especially leaders, about how we should treat people around us. So kining atong gibasa makita nato nga ang Ginoo gentle kay siya ngari sa ato. Like a shepherd carrying a sheep in his arm. Somehow, mo ni ga-remind sa ato nga as leaders in ani ang atong panlantaw kalabot sa mga tao palibot ka nato. Being gentle to them. Ang pangutana, do you treat people with gentleness? Dako kay nga pangutana, no? Kanang ang atong pagtagad ba sa mga tao with gentleness? The Lord Jesus Christ placed the needs of others before His own. That's what gentleness is all about. This is what love, touching others. Kaya ang gentleness mangod, love ni siya about touching others. Muna nga ang atong Ginoo sa Kristo, hulagway gud siya being gentle. Why? Because He placed others' needs first before Him, before His own needs. Ginauna niya ang panginahanglan sa uban kaysa sa iyang kaugalingon. Mao na ang gentleness. Nga gipakita sa atong Ginoo. That's why, usa sa writer, si Martin Lloyd-Jones, sa una, niyon siya, the man who is gentle is not sensitive about himself. This is telling us that self-centeredness, which is being sensitive only towards ourselves, hinders gentleness. Muna yung buti pasabot ni Martin Lloyd-Jones. Ngayon siya, the man who is gentle is not sensitive about himself. Nga buti pasabot niya ba nga kung ang usa ka tawo di ay self-centered, kanang sensitive siya sa iyang kaugalingon ra, mao ni siya makababag o being gentle to other people. Why? Because, listen to this, self-centered people are spending days, even months, even years of their lives
just watching only themselves. Mao ni ang ginabuhat sa mga tao nga self-centered. Ang ilang ginabantayan, unsay importante lang para sa ilaha, ang ilang kaugalingon. Mao na nga, ang ingon ni Martin Jones, nga ang tao nga gentle, wala siya gatutok sa iyang kaugalingon. Kundili, para sa uban. Mao lagi nga, kung imong susyon, pag-ayon na iyang pagkasulti, makita nato that when a person is self-centered, sensitive siya para lang sa iyang sarili, kini siya babag for being gentle to others. Why? Because self-centered people are just watching themselves. Ang para sa iyang importante, iyang sarili lang. Makasarili kay siya. Mga nang self-centered. They are so sensitive about themselves that usually lead them to self-pity. Pamilo pa kayo. Ang tao nga self-centered, tungod kay sarili lang niya, ang iyang ginatanaw, kining iyang pagka self-centered, usually, mo ni mo hatod niya sa self-pity. Unsa man ang self-pity? Tungod kay siya sensitive ra sa iyang sarili. Tungod kay sarili lang niya iyang ginatanaw, pag naay mga sitwasyon nga dili lami, dili nindot, kamaabot siyang kinabuhi, mayngon na siya, oy, kaluoy nimo, hago kay kakarong adlaw ba, murag, perti na gid nimong luuya, unya, luoy nakakaayo no, unya, ang mga tao, dili pa gyud kind sa imuha, dili ka lang masabtan, unya, usahay, mamisinterpret ka pirmi, ano ito? Nakadungog ba mo ginana nga mga sinultihan? Unsa man na siya? Self-pity. When you come to a point ang imong iistorya sa imong kagalingon, ang imong kakapoy, ang imong kahago, ang imong sitwasyon nga di ka masabtan sa uban, labi nang galid bitaw ta, kanang leader bitaw ta, so di ta masabtan sa uban, usahay kanang mamisinterpreta nila, ana bitaw, no? Unya musugod ta og hunahuna kanang kita nilang usaba nga kaluoy gud nako oy, grabe kayo, hago kay ko, nakagasto pa ko nya, di gid nila makita ang akong pagpaningkamot. Ana bitaw? Ang tawag na self-pity. Nganong naaman na siya tungod kay kining tawhana ang iya lang ginatanaw, ang iya lang sarili. Nya tungod kay sarili lang niya iyang ginatutukan, mababagan ang iyang pagka-gentle unta para sa uban. Self-pity, a self-pity spirit always through a pity party for themselves. Kabantay mo? Kanang bitang self-pity, kanang naluoy ta sa itong kagulingon ba? Kasagaran, kana nga spirit man na siya, it will always through a self-pity party. It is a pity party for themselves. Kanang, kuha na siya ba? Kanang, gasigi siya sa ulog o kaluoy sa iyang kagalingon. Nya ang worst aning self-pity party is that if you are doing this, you are the only guest of that party. And there are no rewards, there are no gifts, but loneliness and disappointments only. Muna tala pa kayo ha, pag ang atong tutukan kanunay ang atong sarili lang, unya pag-abot sa mga sitwasyon nga di taganahan, dili nindot nga kahimtang, maluoy ta sa atong kagalingon. Ang tawag na self-pity.
Ang nakamaot anang self-pity, pag sige ni mo na siyang ginaugmad sa imong sarili, nga naluoy ka na sa imong sarili, kaya wala ka napansin, wala na ginatanaw sa imong paghago, imong pagpamisita, imong paggasto, ang nabitaw niya, mag-self-pity na ka. Ang kamaot anang self-pity, kayo, walay bisita mo apil anang partiha, ikaw ra. Kung imo nang bation, ikaw ra gyud ang bisita diha. Unya wala pag yun na gift, walay presents, walay mga regalo, wala gani premyo kung mag-self-pity party ka. Walay premyo na. Unsay makuha nimo? Disappointment, discouragement, loneliness, mana siya. Mo nang dili nindot ang self-pity. Mo na nga kining mga gentle people they are finished about this attitude. Ang gentle nga mga tao, wala sila anang self-pity. Ngano? Wala man sila gatutok sa ilang sarili. Gatutok sila unsay ilang matabang sa uban. Unsay ilang mahimo para sa uban. Unsa nga klaseng hikap ang gikinahanglan sa uban. Mao na ilang ginatanaw. Mao nang dili sila mag-self-pity. Kining mga gentle people, wala sila ning self-pity. Gentle people no longer worries about themselves and what other people say about them. Tungod kay gentle sila, kana bitaw kanang soft sila, dili sila gahuna-una sa isulti sa uban. Ana, kung bisan pa kanig naa sila madunggan nga istorya batok sa uban, wala lang na sila ga imik. Wala lang. Yes, they have the power to overthrow those people, and yet they choose not to do it. Why? Because they are gentle. Hallelujah. This is what the Lord wanted to be displayed through you and me. Mao nang ginatrabaho sa Espiritu Santo. Kay gusto sa Holy Spirit nga kining gentleness ma-display sa atong kinabuhi. In action. Hallelujah. Amen? And remember this. Gentleness is not weakness. It is strength under control. It means not using our strength to hurt people who are weaker than us. Mao na siyang gentleness. Ako, husband, importante kayo, no? Kinahanglan ato gining mahinumduman, no? Basag ulo sa atong kasing-kasing. That gentleness is not weakness, but it is strength under control. It means we are not using our strength to hurt people, especially those who are weak. Ana siya. Ha? So, kung kini siya mahitabo sa physical nga paagi, mahitabo po ni sa emosyonal nato nga kahimtang sa kinabuhi. Na pananglit, if you are in a confrontation where you have the capacity to verbally and intellectually knock down the person who disagrees with you, but you choose not to hurt them, that is gentleness. Gentleness in action. Kamantay mo? Kana bitong naibikil no, na-issue, nya makiglalis ka, ana. Kay gusto nimo i-prove nga tama ka, gusto nimo i-prove nga mali sila. Ana bitaw? Unya ang mga tao nga gentle, bisag naa sila kapasidad nga lupigon nila ang ilang kaburuka, lupigon nila ang ilang kalalis, kay mas talented siya, mas intellectually high siya compared atong isa. Pwede niya lupigon, pero mas gipili niya nga dili na buhaton. That's what gentleness. That is what God wants to display upon our lives through the workings of the Holy Spirit. Ang tawag na gentleness in action. Amen. Hallelujah. Ambot sa inyo kung nakasulay na mo aning atong gipangisgutan. Pero common ni siya nga mga kasinatian, labi na diha sa leadership. Kana magsugod na bitaw ka og lead og ubang mga tao, ana bitaw.
Usahay, dili pareha mga attitude, dili pareha ang level sa atong faith, dili pareha ang level sa atong spirituality, dili pareha ang level sa atong growth bitaw. Unya kung kita as leader, focus kita sa sarili, labi nagikapoy na ta. Ano bitaw? Na may panahon kung kakapuyon taw niya, pagkapuyon na ta, magsige na tag istorya sa atong kagulingon, kaluoy nimo, kaluoy nako, nya di pagid mapansin, ma-misinterpret pagid ana bitaw, mag self-pity ta. Ya kanang self-pity, hindrance na siya, it will hinder being gentle. Because gentle people do not anymore have the spirit of self-pity. Oh, kay sa ilaha manggod, bisan pa og kanang na sila madungog na yung mga issue, batok sa ilaha, mas pilion nila nga palabyon na siya. That's what gentle people are. They have the power, they have the strength to defeat the enemy, and yet they choose not to do it. That's what gentleness in action. Ikaduha, asa nato mapasundayag kining gentleness nga gitanom sa Espiritu Santo? Unsa tong una? Gentleness in action. Ikaduha, gentleness in reaction. Reaction. Someone said, kalimot ko sa nagsulat ani, pero ingon pa niya, life is 10% about what happens to you and 90% how you react what happens to you. Ngayon sa ka-author nagsulat ani, ibig siya ang kinabuhi nato 10% lang ang nahitabo sa ato, pero 90% ang atong reaksyon sa nahitabo sa ato. Oh, ana ang giingon niya. So in this life, sometimes we have no control over what happens to us. But we can control how we react on what happens to us. Sa kinabuhi, ingon sa writer, 10% lang ang nahitabo sa ato. Pero ang 90% ang atong reaksyon sa nahitabo sa ato. Mao na nga sa kinabuhi, yes, dili na to kontrolado ang tanan nga mga pwede mahitabo sa ato. Pero kaya natong kontrolon ang atong reaksyon sa mga nanghitabo sa ato. Kay diha man usahay ang ups and downs in leadership. Bisan ordinary Christians. Labi na nato nga mga leader, diha ang ups and downs sa atong reaksyon. Dili actually sa nahitabo sa ato, ma-down ta sa atong reaksyon. Kung unsay nahitabo sa ato. Nya diha pod actually mo rise higher ta. Dili sa nahitabo sa ato, sa atong reaksyon sa nahitabo sa ato. So reactions will somehow lift us up or put us down. It is not what happened to us that will lift us up or put us down. It is not what happens to us. Our reaction towards what happens to us. Doon na ka-example sa Bible. Nakita na ko sa Genesis chapter 45 na ni. It's a long story about Joseph ba? Kailan mata kang Joseph, nagamit pa nato ni siya atong nangagi na itong mga lesson. Niya, exemplary kaayo ang lihok sa Espiritu Santo sa life ni Joseph. No? Sa Genesis chapter 45, mao na ni ang panahon nga kana bitaw sa kataas sa istorya na meet pagbalik ni Joseph ang mga igsuon didto sa Egypt. Unya di na gid siya kagwanta ba nga gusto na gid siya mo sulti nga si Joseph ko igsuon ko ninyo. Diri na nasulat. As I was reading this part of the story, gahilak ko sa akong kaugalingon, sa akong dughan, sa akong sulod, gahilak ko. Sa panahon, sa verse 3, kanang ningon na si Joseph ba gipadayag niya yung sarili siya, look, I am Joseph, your brother. Ano ito? Unya, is my father still alive?
But his brother were speechless. Ingon ang verse 3. They were stunned to realize that Joseph was standing there in front of them. So, abang translation, naulpot sila. Murag araw, pag yun nga, I am Joseph, ha? Niana sila ba? Kay, kabalugod sila sa ilagi buhat bato kang Joseph for many times. No? Halos na lang patyo nila si Joseph. May lang kay ni baratong ilaki magulangan. Ayaw, ibaligyan lang nato na siya. Nya tunong na yung Ismailites ni Agi. Gipalis sa Ismailites si Joseph, gidala dito sa Egypt. Nahimo siyang slave. But the good thing is that God was with Joseph. Now, I believe, mura pag nag-ingon ang Ginoo ba nga, bisan pa sa nangahitabo kang Joseph, bunga sa kasuko sa mga igsoon sa iyaha. And yet, the Holy Spirit, because He is planting gentleness in the heart of Joseph, pag abot sa adlaw, nga nagpaila na gid siya sa iyang mga igsoon, iyang gingon na sa verse 4, Genesis 4:5, please come closer to me, he said to them. So they come closer, and he said again, am I Joseph your brother, whom you sold into slavery in Egypt? Verse 5 gingon siya, but don't be upset, and don't be angry with yourselves for selling me to this place. It was God. Giganahan kay ko nga deklarasyon. It was God who sent me here ahead of you to preserve your lives. Nang anong nasulti ni Joseph? Because Joseph is gentle. Kinigong panahon na. Kabalo mo? Kaya istorya gud sa life ni Joseph, he received so many injustices from his family. Usay gud niabot gud ang sitwasyon nga hasta yung papa masukogod sa iyaha. Tabangan siya sa mga igsoon. Tungod atong iyang dream nga gi-share sa mga igsoon. One day, sa diyang nahimo na siyang pangabaga nga opisyal sa Paraon sa Ehipto. Dako kayang power ni Joseph. Siyang ga-control sa economy sa Egypt ato nga time. Unya, na siya igong kagahom. Pwede siya musulti sa mga sundalo sa Ehipto nga, hala, pamatsa ning mga tuwana. Kaya wako kailan pwede niya ito buhaton. He has all the power to do vengeance to his brothers nga naghimog kadaot sa iyaha. He has all the authority. He has all the power. Joseph has all the power to do it. But because Joseph is gentle, he chose to forgive his brothers despite of the wrongs that his brothers have done against him. Joseph displayed love and forgiveness towards them. Unsay tawag nato ani? This is gentleness in reaction. Pwede si Joseph mo react aning panahon na. Pwede na siya makabalos. Batok sa iyang igsoon, mga igsoon. And yet, Joseph chose to forgive them. Joseph chose to love them. This is called gentleness in reaction. Hallelujah. Si Apostle Paul, for another example, before his encounter with the Lord Jesus Christ, Paul was called Saul. He was a violent person. Nganong violent ang tawag nato sa iya? Because he was so vicious. He attacked Christians and approved even killing Christians. Mo na trabaho ni Paul. Siya tiglutos sa mga Kristiyano gasunod sa atong Ginoo. But one day, Apostle Paul, Saul yung primerong pangalan, he encountered Jesus on his road to Damascus. Nagsubay siya sa dalan sa Damascus kay iyang pangdakpong to mga Kristiyano. Dito na himamat niya, naka-enkwentro siya sa atong Ginoong Kristo. Dito mismo, he was transformed.
Paul was transformed and he received the call of God. Nga mahimo siyang apostoles. And during his ministry, one of the most dysfunctional churches Paul founded was Corinth. At Corinth, no? Ang Corinthian church mo ni ang problematic ayo nga church nga pasiugdahan ni Apostle Paul kanang iyabang gi-organize, no? So kining church sa Corinthians, they have all kinds of problems. Di na nako masulti pero daghan kay ilang problema, no? Bisag gud mag-communion sila. Ang uban nabusog na, ang uban wa kakaon, ang uban nangahubog na, ang uban wa pa gyud nakasugod. I mean, ana bitaw na sila immorality, na member sa ilang church nga naikabit, bitaw. Agoy lain gyud kayo. So, nagkadayang problema aning simbahan na. So, nagsulat si Paul sa ila, 1 Corinthians chapter 4 verse 20. Pagkadungog ni Paul, unsay natabo aning church sa Corinth, nagsulat siya, ingon ang verse 20. For the kingdom of God is not just a lot of talk, it is living. It is living by God's power. Muna yung Apostle Paul. Sa dili istorya ra nga kami Kristiano dili na ang gingeran sa Ginoo. But it is living by the power of God. Verse 21. Which do you choose? Pagkadungog niya ba nga inatong naitabo sa Corinthian church, which do you choose? Ingon niya, should I come with a rod to punish you, or should I come with love and gentle spirit? So diri, gisulti ni Paul sa iyang sulat ang ihabang kadismayo sa Corinthian church tungod sa ilahang kinaiya, tungod sa ilang pagkinabuhi. Unya, ingon ni Paul, unsa may gusto niyong buhaton ko ninyo? Magdala kong bunal, pamunalan ta mo diha? Anong naginana mo? Or, anahon ta mo uban sa gugma and being gentle in spirit? Nya, paminaw ninyo, unsay gibuhat ni Paul? Unsay gipili niya? Nagdala ba siyang bunal? O nahimo siyang gentle para sa church sa Corinth? Of course, tama yung tubag. Gipili ni Paul nga mahimo siyang gentle in front of this church. Unsa ebidensya? Iyang gisuwat sa ilaha ang 1 Corinthians chapter 13. Unsa man nga chapter? It's all about love. Nga gisulat ni Apostle Paul diha, ingon siya, love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. It does not demand its own way. It is not irritable, and it keeps no record of being wronged. It does not rejoice about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstances. Muna makaingon ko ba nga, gipili ni Paul being gentle towards the church. Gipili ni niya. Niyang ebidensya, kining gisulat niya sa chapter 13 about love. Kung siya tawag na ito, nga gihimo ni Paul, nga mas gipili niya higugmaon ang simbahan, bisan badlungon sila. This is gentleness in reaction. Ikatulong example, kita nato sa 1 Peter chapter 2 verse 23. Ingon din he did not retaliate when he was insulted, not threaten revenge when he suffered. He left his case into the hands of God, who always judges fairly. Kinsa man ning higis gutan diri? Si Jesus. So kung natong ilisa ng sulat, ang pagkasulat, ingon din Jesus did not retaliate when he was insulted. Jesus did not threaten revenge when he suffered. He left his case in the hands of the Almighty God, who judges fairly. Unsa man ning hitabuha? Sa diyang si Jesus, padulong na gilansang sa krus. No?
Giyamiran siya sa mga tao, gibugal-bugalan siya sa mga tao, gipakaulawan siya sa mga tao. One time, si Peter, katong gidakop bitaw si Jesus, nilanit siya sa iyang sundang, gitigbas niya itong usa ka sundalo, niya ingon si Jesus kang Pedro, "Dro, taguin ang sundang nimo." Siya, "Wa ba ka kabalo, Dro, nga pwede ko karon mo tawag og anghel? 2,000 ka anghel o libuan ka mga anghel? Pwede na ko tawagon para panilipdan ko?" Gina niya si Pedro. Pero, unsay mahitabo, Dro? Dili matuman ang kabubuton sa amahan. Oh. So yun si Jesus, kaya na ako dipinsahan akong sarili. Murag, ana niyang buti pasabot ba? Pero mas gipili niya nga dili. That's why when he was insulted, wala siya mobalos. Sidang gibebi ay siya. Wala siya naghimog lakang para paninglan sila. Hinunua, iyang gitugyan ang iyang kinabuhi sa Dios Amahan nga mao'y muhukom kanatong tanan. What is this? This is gentleness in reaction. Oh. Hallelujah. Unya, another occasion sa Luke chapter 9 verse 51 to 56, no? Di naman ako ni mabasa tanan, pero as the time drew near for him to ascend to heaven, Jesus resolutely set out for Jerusalem. He sent the messengers ahead to a Samaritan village to prepare for his arrival. But the people of the village, the Samaritans, did not welcome Jesus because he was on his way to Jerusalem. When James and John saw this, they said to Jesus, "Lord, should we call down fire from heaven to burn them up, this whole village?" But Jesus turned and rebuked them. So, they went on to another village. O sino tabo din eh? Makita na to din eh. Ang disciple ba, sa ilang usual nga reaction, kini si James o si John, ang tawag ani sons of thunder. Tungod kay kining duha, pareha ni sila initunog ulo. Muna ka, pagkahitabo nga, gipadalag ideya ang Samaritan village nga moabutay si Jesus, wala man gidawat sa Samaritan village. Nasuko ni si James ug si John. Tanawag ilang gisulti ka Jesus, pwede ba mutawag ta kalayo gikan sa langit o nya sunugon na to ning lugar ni? Pero nga Jesus ayaw. Ang idea ba? Jesus has all the power. He has all the authority to do what these two disciples are suggesting. But Jesus chose not to. Why? Because Jesus is having gentleness in reaction. Wala siya ga-react. Ingon na lang siya, sige, moadto na ta sa pikas balangay. Dito na lang ta moadto. So makita nato that gentleness in reaction sa life ni Joseph, sa life ni Paul, sa life ni Jesus. Ug daghan pa nga mga sitwasyon sa Bible nga makita nato ang gentleness in reaction. Pero ang pangutana, kung pananglit atakihon ka sa tao, pananglit ang mga tao magsulti ug nagkadaiyang sulti batok sa imo, how do you react? Mao na yung pangutana, no? How do you react when people attack you? When people attack your reputation? How do you react when people attack your leadership? Unsay imong reaksyon? Sa mga sitwasyon nga sama ni ana, nga ginaatake ka sa mga tao, ginabutang-butangan ka sa mga tao, ginadaot ka sa mga tao, ginachismis ka sa mga tao. Unsay imong reaksyon ana? How do you react when people say all kinds of words against you? When people are not kind to you? When people do not agree with you in your leadership? What's your reaction? Unsay atong action? Unsay atong reaction ana kung inaanang may tabo? Kabalo mo, the easiest thing
that many people or many leaders do is to react with anger and bitterness. Munang kasagaran, no? Pag naaga ni sitwasyon nga di taganahan, ang kasagaran gyud dayon ng sayon kaayo mahitabo kanang pag-react. Mao ginang sayon kaayo nga mahitabo. We always react in anger and bitterness. But if we are full of the Holy Spirit of God, if we are full of His presence, if we are full of the power of God, the Spirit of God will help us to react with gentleness. Mao na siya. Mao na siyang power sa Holy Spirit. Mao nang gusto niyang mapasundayag sa atong kinabuhi, being gentle. In action. Number 2, in reaction. Last but not the least, number 3, gentleness in words. In our world today, where there is so much hatred, friction, conflicts, etc., etc., one of the greatest needs is for us to speak with gentleness to one another. Nakasunod mo? Sa kalibutan karon grabe kaayo ang hatred. Bisan nasa kamo adto, no? May racial discrimination, na discrimination, no? Among people, ana bitaw, ginadown ng uban, ana bitaw, na mga inana. Mao na nga makita nato nga kun doon na may usas sa dako kay kinahanglan karon sa kalibutan is for us, labi na kita Christians, labi na kita leaders, to learn how to speak with gentleness to one another. Proverbs 15 verse 1, ingon dinhi, a gentle answer deflects anger. Ako ang sumunod basa, a gentle answer deflects anger, but harsh words makes tempers flare. Sa NIV, nanin pagkasulti, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Ana siya. Ang gentle, ang soft nga tubag, makapalayo sa kalagot, sa kasuko, no? Pero ang hait nga pinulungan, mo na siya muukay sa kasuko. Ana siya. So, diri makita nato that one of the things that you and I needs to always ask is the grace of God to enable us to speak gently. Kabalo mo, usa ni sa akong struggle. Usa ni sa ako abang karon gina-battle gid nako, Lord help me. Tabangi ko Lord how to speak gently. Kay ingon ang Bible, pag gentle, pag soft, pag gentle ang akong words, malayo ko sa kalagot. Pero kining harsh, kini bang hait, kini bitang sakit nga pinulungan, kanunay gid ni mo imbitar og kasuko. Ana, mo na nga usa kini sa akong ginapangayuan kanunay sa Ginoo nga tabangan ko niya pinagi sa iyang grasya. Nga unta makamao ko musulti kung pinasok bitaw. Mo nang pipila sa church, kanang nabitaw sa church, kanang mga kaubanan nato nga gentle kay sila, nga magsulti, maibog jud ko sa ila. Abot kamo ko na mo inailan ako, na ako'y pipila, na ilan diya sa church nga, soft kay sila magsulti, makaingon ko sa akong sulod ba ko, Lord, inani unta ko sa ilaha, Lord ba? Pareha unta ko ani nila manulti, ana. Because, what I understand in my heart, that sometimes, it's not even the words we say, but the tone of the voice we use. Kung balik ko na, kay kini-struggle na ko niya, no? Nga ako na-realize,
Nga bisan ang Bible gaingon nga ang harsh words will always stirs up anger. Mo nang dilikay ko nga mo sulti bitaw ka na pinapasulti, ka na isog yun nga sulti. Hangyo ko sa Ginoo, Lord, tabangi ko ani, ana akong hangyo kayo sa Ginoo. Unya I realize nga dili lang gani di ay ang hait nga pulong, kundili ang tunada sa atong pagsulti. No. Sometimes it's not the words we say that stirs up anger, but the tone of the voice we use stirs up anger and make tempers flare. Ano ba? Musilao ba ang temperament ang ato pagbati, no? Dili lang ang words nga atong ginalitok, ang tuno pagyod sa atong pagkalitok mao na siya mag-stirs up og anger. Ang paminaw ani, how you say is as important as what you say. Unsa gani? Kung giunsa nimo pagsulti, pareho na ka-importante sa imong gisulti. Example, during agreement, pag nakay buruka ba? Buruka ang tawag. Pero ka na bang argument? Nakay kalalis. Pwede, ang usa ka tawo mo ingon nga, with gentleness ba, mingon siya nga, well, I'm sorry Brad, I'm sorry sis. Pwede ka masulti, ana. Pero, pwede po nga, ang imong tono, inani ba? Well, I'm sorry. Di ba? Pareha lang ang pagkasulti, well, I'm sorry. No? So, kung nakikalalis, pwede ni mo siya nun nga, well, I'm sorry. Ana. Pero, pwede po. Well, I'm sorry. I'm sorry na lang. Napay panadogang ana. So, dili lang di ay ang word. Hasta ang tunada sa pagkasulti. It stirs up anger as well. Kaya, sabi ng Bible, the tongue is just the small part of our body but has tremendous power. Yun ang sabi ni James. Ako na lang basahon. Napamagogamay kay nga time. James 3 verse 5. In the same way, the tongue is a small thing that makes grand speeches, but a tiny spark can set a great forest on fire. Verse 6. And among all the parts of the body, the tongue is a flame of fire. It is a whole world of wickedness, corrupting your entire body. It can set your whole life on fire, for it is set on fire by hell itself. So, makita nimo, kining dila ba, gamating lang daw kay ni, ingon sa scripture, gamating lang ning dila, nga part sa atong lawas, pero kaya ani, padauban ang tibok na tong lawas. Because this tongue is a world of wickedness. Oh. Kining dila, makapanganti ni siya dagkong butang. Oh, anak ning dila mo nang, pag di ni mo ni busalan, pag di niya sa tulion na tong dila, bisag unsa ri ipanganti ani, bisag unsa ri iyawit ani, atong dila bitaw. Ana, mo na nga, diri, ingon ni James nga, gamay lang nga part sa atong lawas, pero kaya niya, damayon ang tibok na atong kinabuhi. Dauban nga to sa impyerno. Kung kining dila dili mabusalan. Oh, muna ingon niya dinhi. Wah, kulba paminaw, no? Oh, muna nga, usad sa display sa gentleness is also in words. Nya ato nasabtan karon, not only in words, but the tone of our words. Ang tuno sa atong words.
So saying ni James, fire can be a good thing if it is kept under control. No? Dila, mapuslan ni siya kung kinikontrolado. Oh, fire is a good thing if it is kept under control. It can cook delicious meal, it can burn garbages, it can warm us in the middle of the cold night, cold evening. But if it is uncontrolled, if it is not controlled, fire can cause great destruction. Inana po ang atong dila. Munibot ipasabot ni James. Ang kalayo, okay man na siya kung kontrolado. Kaya magamit natin nagluto, it will warm us in the middle of the evening. Pero kung ang kalayo dili makontrol, dako kayong kapildihan. No? Kita bitaw tanang na masunog bitaw, wag yun mabilin, luoy yun kayo, dako yun nga kapildihan. Inana po ng atong dila. No? So it is with our tongue. We can use it to delight or to destroy, to please or to displease. No. Ang atong dila, pwede na ito na magamit to delight or to destroy, to please or to displease. That's why one of the ways to demonstrate gentleness in words. In words. Manahingulay ko sa kong heart, Lord, tabangi may Lord kami mga leaders, tabangi may makakaton may musulti Ginoo. Unyang among tunada, gentle pod. Dili lang ang words, ang tunada pod, gentle pod. Lord, tabangi may ana, Lord. Muna nga, in closing, karon si Manaha, maghimo tag challenge sa matong previous na tong mga lesson. Maghimo na po tag challenge nung si Manaha. Na karong 7 ka adlaw within this week, let us allow the gentleness of Jesus to be displayed through our lives. Tugutan na ito, nga karong si Manaha, mag-gentle ta ba? Kung saan itong gentleness? In action, in reaction, in words. So, diri sa tulo kapaagi nga ma-display na to ang atong gentleness, ato na siyang pangayungon sa Ginoo nga karong si Manaha, 7 ka adlaw, gentle ta sa atong family, in action, in reaction, in words. Gentle ta sa atong mga friends, in action, in reaction, and in words. Unya, bisan sa atong trabahoan, mahimo tang gentle, in action, in reaction, and in words. Hallelujah. And let us ask the Holy Spirit to transplant His gentleness in us until it becomes our personality. Amen? Amen? So kung kaya na to, karong si Manaha, mahimutang gentle sa atong pamilya, sa atong trabahoan, sa atong mga friends, o sa mga tao, palibot na to, atong ipadayon nga mahimutang gentle. So that, in our leadership, each of us can demonstrate gentleness in action, gentleness in reaction, gentleness in word. Amen? Always remember this. Always remember this. It takes a lot of strength on the inside to be gentle on the outside. That's why I challenge you. Let us always invite the Holy Spirit of God to build in us gentleness. Aron pagligid sa mga adlaw, mahimong atong kinaiya nga mahimo tang soft sa mga tao sa atong palibot, unya gamiton ta pag-ayo sa Ginoo. Nga daghan pang mga tao atong madala sa tilan sa Ginoo. Mao na karong gabi, I just continue to declare that the fruit of the Spirit in which gentleness mo'y atong gitunan karong gabi will be implanted upon your heart so that all of us will experience rest in our souls. And we will become more productive, will become more influential, will become more effective
as we lead our people. I declare shalom upon every one of you, in your family, in your job, in your ministry, in your work, wherever you go. I ask the Lord's mighty hand to be upon you to protect you. This I pray in Jesus' name. Amen.